Anumang kayang isipin at paniwalaan ng isip ng tao, ay kaya nitong abutin. Saglit na huminto at pagnilayan ito. Kung totoo ito, at pinatunayan ni Napoleon Hill sa buong buhay niya na totoo nga, bakit hindi mo pa rin nabubuhay ang buhay na pinapangarap mo bawat araw bago matulog? Siguro, tulad ng karamihan, ikaw ay nakagapos sa lumang kaugalian, malalim na takot, at isang pagtingin sa sarili na hindi na nakakatulong sa iyo. Ngayon, matutuklasan mo ang isang makapangyarihang pamamaraan, inspirasyon ng mga dekada ng pananaliksik ni Hill, upang lubos na baguhin ang iyong kaisipan at simulan ang pagbabago ng iyong buhay simula ngayon. Sa loob ng mahigit 20 taon, nakipanayam si Napoleon Hill sa mga higante tulad nina Henry Ford, Thomas Edison, at Andrew Carnegie, at napansin niya ang isang karaniwang mahalagang punto sa kanilang lahat. Ang tiyak na sandali kung kailan sila gumawa ng isang definitibo, hindi na urungan na desisyon, isang pagpili na nag-alis ng anumang posibilidad ng pag-atras. Dito mismo nagsisimula ang pagbabago kapag nagpasya ang isang tao na wala ng daan pabalik sa kanyang lumang sarili. Karamihan sa mga tao ay ginugugol ang kanilang buhay sa paghihintay ng tamang sandali upang kumilos. Naghihintay sila ng promosyon, diploma, suporta ng pamilya, dagdag na pera, o isang isenyales mula sa universo. At habang sila ay naghihintay, tahimik na lumilipas ang mga taon, sinisira ang mga pangarap at pinapatay ang kumpiyansa. Ngunit natutunan ni Hill na walang perpektong sandali, mayroon lamang sandali kung kailan ka magpapasya na ngayon na ito. At ang desisyong iyon ang mismong simula ng lahat. Isipin kung ilang beses ka nang nagsimula ng isang bagay ng may pananabik, na naniniwalang ito na, ngunit makalipas ang ilang araw, unti-unting sumisingit ang pagdududa. Nagsimula kang mag-isip, paano kung hindi ito magtagumpay? Paano kung masayang ang oras ko? Paano kung ako ay mabigo? Ang panloob na pag-uusap na iyon ay ang boses ng takot, na sinusubukang hikayatin kang manatili sa parehong, ligtas, na lugar. Ngunit hindi nawawala ang takot kapag naghihintay ka, nagbabago lamang ito ng anyo. Ang takot na kumilos ay nagiging takot na hindi kailanman sinubukan. At iyon, marahil, ang pinaka-nakakaparalisang takot sa lahat. Nang isulat ni Hill ang tungkol sa kapangyarihan ng desisyon, sinabi niya na ang isip ng tao ay parang isang hukbo na naghihintay ng utos. Hanggat nag-aalangan ka, hindi gagalaw ang mga tropa. Ngunit kapag ang isang desisyon ay ginawa ng may paninindigan, ang iyong buong pagkatao, katawan, isip, at espiritu, ay magsisimulang kumilos tungo sa ipinag-utos. Ngayon, isama mo ito sa iyong sariling buhay. Ilang beses mo nang alam ang kailangan mong gawin, ngunit pinaparalisa mo ang iyong sarili sa pagtatangkang hulaan ang hinaharap. Siguro ito ay pagpapalit ng trabaho, pagsisimula ng negosyo, pagtatapos ng relasyon, pagbibigay prioridad sa iyong kalusugan, o simpleng pagsasabi ng hindi sa isang bagay na hindi na nakakatulong sa iyo. Ang desisyon ang laging panimulang punto. Kapag nagpasya ka ng may paninindigan, may hindi nakikitang gumagalaw sa loob mo. Naiayon ang iyong isip, humihina ang kapit ng takot, at ang mga pangyayari ay nagsisimulang umayon. Hindi ito mahika, ito ay pagtutok. Sinasala ng iyong utak ang lahat ng napapansin nito upang kumpirmahin ang utos na natanggap nito. Kung sasabihin mong, susubukan ko, hahanap ito ng mga dahilan. Kung sasabihin mong, nagpasya na ako, aktibo itong maghahanap ng mga paraan. Mayroong kamangha-manghang datos mula sa Columbia University na nagpapakita kung paano ang mga taong gumagawa ng mabilis at matibay na desisyon ay 60% na mas malamang na makamit ang kanilang pangmatagalang layunin kaysa sa mga nabubuhay sa pagdududa. Nangyayari ito dahil ang pag-aalinlangan ay nag-aaksaya ng lakas ng isip. Para itong pagmamaneho na nakakabit ang handbrake, gumagalaw ka, pero napapagod ka, at wala ka namang talagang nararating. Ang desisyon, sa kabilang banda, ay naglalabas ng enerhiya. Para itong ilog na nakahanap ng sarili nitong daluyan at sa wakas ay makakaagos ng malaya. Ang kalinawan ay lumilikha ng paggalaw, at ang paggalaw ay nagbubuo ng kumpiyansa. Kaya naman sinabi ni Hill na ang desisyon ang unang gawa ng pananampalataya. Simple ngunit makapangyarihan ang teknik, isulat sa isang piraso ng papel ang iyong desisyon na baguhin simula ngayon. Maging tiyak. Iwasan ang malalabong pahayag tulad ng gusto kong pagbutihin ang buhay ko, at sa halip ay magsulat ng konkreto, tulad ng nagpasya akong magtabi ng 10% ng lahat ng kinikita ko, o nagpasya akong mag-ehersisyo araw-araw, kahit na 15 minuto lamang. Kapag may malinaw na direksyon ang iyong isip, magsisimula itong maghanap ng mga oportunidad na dati ay hindi napapansin.
Para itong pag-adjust ng focus ng lente, bigla, lahat ay nagiging mas malinaw. At kapag hindi maiiwasang lumitaw ang takot, dahil laging nangyayari ito, tandaan ang natutunan ni Hill sa pagmamasid sa mga dakila. Ang tapang ay hindi ang kawalan ng takot, ito ang desisyon na kumilos sa kabila nito. Ang takot ang huling hadlang bago ang tagumpay. Sa tuwing makaramdam ka ng takot, tingnan mo ito bilang isang senyales, ipinapakita nito na nasa gilid ka na ng paglago. Ang magpasya ay ang pagtawid sa linyang iyon, kahit nanginginig. Dahil ang tunay na kabiguan ay hindi ang pagbagsak, ito ay ang pananatiling nakatigil, habang pinapanood mong lumipas ang buhay mo. Kapag sa wakas ay sinabi mo sa iyong sarili, nang may paninindigan, sapat na. Nagpasya akong magbago, at wala nang balikan, ang buong universo ay magsisimulang magbago. Usbong ang mga oportunidad, lilitaw ang mga tao, magbubukas ang mga pinto. At hindi dahil may nangyaring mahika, kundi dahil sa wakas ay nagbigay ka ng malinaw na utos sa iyong isip at sa mundo kung sino ang pinili mong maging. Ang pagiging matatag ang punto kung saan tunay na sinusubukan ng buhay kung sino ka. Lahat, sa isang punto, ay nahaharap sa araw na ibinigay na nila ang lahat, ngunit nabigo pa rin. Ang araw na nagsasara ang mga pinto, dumarami ang mga kritisismo, at ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan ay tila hindi na makaya. Karamihan sa mga tao ay sumusuko dito, dahil walang sinuman ang tunay na naghahanda para sa hindi maiiwasan, kabiguan, pagtanggi, pagkadismaya. Ngunit napansin ni Napoleon Hill ang isang pambihirang bagay, hindi tiningnan ng mga dakilang tagumpay ang kabiguan bilang katapusan, kundi bilang gasolina upang maging mas malakas. Nandoon mismo, sa puntong iyon ng sakit, isinilang ang tunay na lakas sa loob, ang kakayahang gawing hakbang ang bawat balakid patungo sa susunod na antas. Pinapatunayan ng agham ngayon ang alam ni Hill mahigit isang siglo na ang nakalipas. Natuklasan ng mga mananaliksik sa University of Pennsylvania na ang mga taong matatag ay hindi lamang nakakamit ang mas maraming layunin, kundi mas masaya at mas kontento rin sa buhay. Hindi sila umiiwas sa sakit, ginagamit nila ito bilang kasangkapan para sa paglago. Ang kakayahang makita ang pagkatuto sa kabiguan ay ang mahalagang sandali na naghihiwalay sa mga nagtatagumpay mula sa mga nakakaligtas lamang. Matinding naranasan ito ni Hill noong Great Depression, nang mawala sa kanya ang halos lahat, kayamanan, seguridad, at maging ang paggalang ng maraming tagasunod. Sino pa man ay maaaring tahimik na naglaho. Ngunit bumangon siya at direktang nag-ambag sa isa sa pinakamakapangyarihang talumpati sa kasaysayan ni Franklin A. Roosevelt, ang tanging kailangan nating katakutan ay ang takot mismo. Hindi ito simpleng retorika, isinilang ito mula sa sariling karanasan ni Hill sa takot, pagkasira, at tagumpay. Ngayon, pagnilayan ang sarili mong buhay. Ilang ideya na ang binitawan mo matapos ang unang ihindi. Ilang beses ka nang naniwalang laban sa iyo ang universo, gayong sa totoo lang ay pagsubok lamang ito ng tibay. Kung nagpatuloy ka, nasaan ka na kaya ngayon? Kung walang pagiging matatag, ang bawat balakid ay parang hindi malampasang pader. Sa pagiging matatag, ang bawat balakid ay nagiging hagdan. Ito mismo ang naghihiwalay sa mga nakakamit ang kanilang mga pangarap mula sa mga humihinto sa kalagitnaan. Pinatunayan ito ni Walt Disney nang siya ay tinanggal sa trabaho dahil sa kawalan ng pagkamalikhain at nakita niyang nalugi ang kanyang unang studio. Maaari sana siyang sumuko noon, ngunit ginamit niya ang bawat kabiguan bilang isang laboratorio. Siya ay nag-adjust, pinino, at nagpatuloy hanggang sa makapagtayo siya ng isang imperyo na nagpabago sa mundo. Iyan ang kapangyarihan ng pagtangging magpatalo. Ngunit ang pagiging matatag ay hindi ang pagpapanggap na walang sakit. Ito ay tungkol sa pagkilala sa sakit, pag-unawa sa itinuturo nito sa iyo, at pagpapatuloy pa rin. Iginiit ni Hill na sa tahimik na desisyon na yon, ang magpatuloy kapag tila walang saysay ang lahat, nangyayari ang tunay na pagbabago. Kapag hindi ka sumusuko, magsisimula kang mapansin ang maliliit na tagumpay na dati ay hindi napapansin. Ang mga tao sa paligid mo ay magsisimulang igalang ka sa ibang paraan. Lilitaw ang mga oportunidad mula sa hindi inaasahang lugar, at higit sa lahat, magsisimula kang maniwala na wala talagang makakapigil sa iyo. Hindi dahil naging madali ang lahat, kundi dahil ikaw ay naging isang taong mahirap patumbahin. Susubukin ka ng buhay muli at muli pa, lalo na kapag hindi mo inaasahan. Ngunit kapag naunawaan mo na ang bawat pagbagsak ay nagpapalakas, ang bawat pagkawala ay nagpipino, at ang bawat sakit ay humuhubog sa iyo, humihina ang kapit ng takot. Matutuklasan mong ang lakas ay hindi nagmumula sa kawalan ng bagyo, kundi sa kakayahang magtayo ng kanlungan habang sila ay nagngangalit.
Ito ang esensya ng teknik ni Hill, ang unawain na ang kabiguan ay bahagi ng formula, hindi isang pagkakamali sa proseso. Kapag sinusubukan kang ibagsak ng mundo, doon mismo hinuhubog ang bagong bersyon mo. Ang bawat dagok ay maaaring maging sentensya o hakbang, at ang pagkakaiba ay nasa iyong reaksyon lamang. Ang pagpili na bumangon muli ay ang desisyon na naghihiwalay sa ordinaryo mula sa maalamat. Dahil sa huli, ang pagiging matatag ay hindi tungkol sa paglaban sa sakit, kundi sa paggamit nito bilang kasangkapan upang muling likhain ang sarili at sumulong, gaano man kadalas subukin ka muli ng buhay. Lahat ng kaya mong makamit ay nagsisimula sa kung paano mo nakikita ang iyong sarili. Sinabi ni Napoleon Hill na ang pagtingin sa sarili ay ang hindi nakikitang pundasyon ng lahat ng tagumpay. Ito ang nagtatakda kung gaano kalayo ang pinaniniwalaan mong mararating mo, kung gaano karami ang tinatanggap mong matanggap, at kung gaano karami ang pakiramdam mong nararapat sa iyo. Iyan ang dahilan kung bakit napakaraming matatalino at mahuhusay na individual ang nabubuhay ng mas mababa sa kanilang tunay na potensyal, dahil sa kaibuturan, mayroon silang tahimik na paniniwala na hindi sila sapat. Maaari silang mangarap ng malaki, ngunit ang kanilang mga isip, na hinubog ng mga taon ng pagdududa at paghahambing, ay hinihila sila pabalik sa bawat pagsubok nilang umakyat ng isang hakbang. Para itong pagtakbo na may nakatali na bungee cord sa iyong baywang, mas malakas ang kanilang pagtulak upang sumulong, mas malakas ang puwersang humihila sa kanila pabalik sa parehong lugar. Sa buong buhay mo, naprogram ka na upang tingnan ang mundo at ang iyong sarili sa isang partikular na paraan. Ang mga komento na narinig mo noong bata ka, ang mga kritisismo mula sa mga guro, ang mga paghahambing sa iba, ang mga nakaraang kabiguan, lahat ng ito ay bumuo ng isang mental na imahe na, sa paglipas ng panahon, ay naging definisyon ng kung ano ang pinaniniwalaan mong kaya mong makamit. Ito ang iginigiit ni Hill, kung ang imaheng iyan ay maliit, limitado, o negatibo, hinding-hindi mo malalampasan ang hangganan na ipinapataw nito, gaano man karaming pagsisikap ang iyong ilaan. Dahil ang ating subconscious mind, isip na hindi gaanong nakikita o pinag-iisipan, ay tapat na gumagana ayon sa pinaniniwalaan nitong totoo. Kung sa kaibuturan mo'y nararamdaman mong hindi ka karapat-dapat na umunlad, makakahanap ito ng libu-libong paraan upang patunayan ito. Ang paniniwalang iyan ang magtutulak sa iyo upang magpabukas-bukas, manghina sa mahahalagang sandali, at umakit ng mga tao at sitwasyon na magpapatibay lamang dito. Hindi ito dahil sa anumang likas na kapintasan, kundi dahil patuloy na nagsusumikap ang iyong isip na maging akma sa sariling pagtingin na iyong nililinang. Si Oprah Winfrey ay isang pangunahing halimbawa kung paano mababago ng malalim ang kapalaran ng isang tao sa pamamagitan ng pagpapalit ng pagtingin sa sarili. Ipinanganak siya sa mga kalagayang tila nagtakda sa kanya sa kabiguan, matinding kahirapan, pang-aabuso, at pagtanggi. Bawat pahiwatig ay nagsasabing siya ay magiging isa na namang trahikong figura sa mga estatistika. Ngunit, bilang isang dalaga, gumawa siya ng isang kahanga-hangang bagay. Sadyang pinili niyang bumuo ng bagong kwento sa kanyang isip tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Nagsimula siyang isipin ang sarili bilang maimpluwensya, may tiwala sa sarili, at karapat-dapat sa paggalang. Sinimulan niyang kausapin ang sarili bilang isang makapangyarihan at may kakayahang individual. Sa kanyang isip ay sinasanay na niya ang tagumpay bago pa man may anumang konkretong ebidensya na nagsasabing abot kamay na ito. Unti-unti, nagsimulang magpakita ang mundo ng larawang kanyang ipinoproyekto. Ang malalim na pagbabagong ito sa loob ay naging panlabas na magnet. Hindi lamang binago ni Oprah ang kanyang sariling buhay, binigyan niya ng bagong kahulugan ang saklaw ng kung ano ang posible para sa milyon-milyong tao na nagpapatunay sa walang kupas na turo ni Hill. Tiyak na nagiging ikaw ang eksaktong pinaniniwalaan mong ikaw. Gayunpaman, ang pagbabago ng iyong sariling pagtingin ay higit pa sa basta pagbigkas ng mga positibong pahayag sa harap ng salamin. Ito ay isang walang tigil na proseso ng muling pagtatayo ng isip. Sinasabi ni Hill na ang utak ay parang isang hardin, kung hindi ka magtatanim ng tamang binhi, ang mga damo ng lumang paniniwala ay tiyak na mag-ugat at kakalat. Kaya, bawat pag-isip ay dapat sinasadya. Bawat salitang ginagamit mo upang ilarawan ang iyong sarili ay nagsisilbing pangunahing bloke sa paghubog ng iyong pagkatao. Ang pagbigkas ng mga parirala tulad ng hindi ko kaya, hindi ito para sa akin, o hindi ako mapalad, ay nagpapatatag lamang sa imahe ng isang maliit, walang magawa, at walang kapangyarihang tao. Sa kabaligtaran, kapag sinimulan mong patunayan ng may tunay na damdamin, kaya ko, karapat-dapat ako, may kakayahan ako, sistematikong binabago mo ang buong sistema ng iyong paniniwala.
Hindi ito mistisismo, ito ay isang katotohanang neuroscientific. Ipinakita ng mga mananaliksik sa Stanford University na direktang iniimpluwensyahan ng pagtingin ng isang individual sa sarili kung paano tumutugon ang kanyang utak sa mga hamon. Yaong mga may growth mindset, pananaw na kayang matuto at umunlad, ay nagpapaaktibo ng mga rehiyon ng neural na naugnay sa pagtitiyaga at inobasyon. Sa kabilang banda, ang mga tumitingin sa sarili bilang madaling mabigo ay nagpapaaktibo ng mga lugar na konektado sa takot at pag-iwas. Madalas sinasabi ni Napoleon Hill na ang sariling pagtingin ay gumagana tulad ng isang thermostat. Tumpak nitong kinakalkula ang antas ng tagumpay at kasiyahan na handa mong tanggapin. Kung magsimulang mag-alok ang buhay sa iyo ng higit pa sa itinuturing na katanggap-tanggap o normal ng panloob na thermostat na ito, madalas nang hindi mo namamalayan, gagawa ka ng self-sabotage, pananabotahe sa sarili, upang bumalik sa iyong pamilyar na zone of comfort, ligtas na lugar. Ipinaliliwanag ng fenomenong ito kung bakit maraming tao ang nagkakaroon ng yaman, ngunit nawawala rin, bumubuo ng kahanga-hangang relasyon, ngunit sinisira rin, o nakakatagpo ng malalaking pagkakataon, ngunit sinasayang lamang. Hindi lamang nila nararamdaman na karapat-dapat o may kakayahan silang panatilihin ang gayong mga pakinabang. Kaya, ang unang hakbang tungo sa tunay na pagbabago ay hindi tungkol sa pagbabago ng iyong panlabas na mundo. Ito ay tungkol sa muling paghubog ng imaheng nakikita mo kapag ipinikit mo ang iyong mga mata. Isang mabisang ehersisyo na itinaguyod ni Hill ay ang pang-araw-araw na pagpapatibay sa sarili. Bawat umaga, bago simulan ang iyong araw, tumingin sa iyong kalooban at walang pasubaling sabihin kung sino ang pinipili mong maging. Huwag magtuon sa iyong kasalukuyang kalagayan, kundi sa taong nais mong maging. Ipahayag ng malakas, ako ay karapat-dapat sa tagumpay. Ako ay masagana. Ako ay may disiplina. Ako ay isang matagumpay na tao. Sa simula, maaaring tutulan ito ng iyong isip, marahil ay tatatakan pa itong kasinungalingan. Gayunpaman, sa patuloy na pag-uulit sa paglipas ng panahon, nabubuo ang mga bagong koneksyon sa utak, neural pathways. Unti-unting tinatanggap ng utak ang bagong pagkakakilanlang ito, at sinisimulan nitong ihanay ang iyong mga kilos dito. Habang binabago mo ang iyong pagtingin sa kung ano ang posible, lumalawak din ang saklaw ng mismong posible. Sa sandaling magpasya kang tingnan ang iyong sarili ng naiiba, nagsisimulang tumugon ang mundo sa paligid mo ng gayon din lumilitaw ang mga pagkakataon, hindi dahil sa pagbabago sa universo, kundi dahil binago mo ang pananaw kung paano mo ito tinitingnan. Naglalaho ang pagdududa. Lumalaki ang tapang. At bigla, ang dating tila imposibleng malayo ay nagiging lubos na natural. Sa huli, anuman ang kayang isipin at buong pusong paniwalaan ng isip ng tao, at ito'y mahalagang kinabibilangan ng paniniwala sa sariling kakayahan, ay, nang walang anumang pag-aalinlangan, makakamit. Ang pagkakaroon ng malinaw na layunin ay parang pagkakaroon ng lighthouse, parola, na nagliliyab sa gitna ng malakas na dilim, hindi nito pinapaalis ang bagyo, ngunit tiyak na pinipigilan ka nitong mawala sa loob nito. Natuklasan ni Napoleon Hill ang malalim na katotohanan ito sa simula ng kanyang propesyonal na paglalakbay, matapos makilala si Andrew Carnegie. Noon, si Hill ay isa lamang baguhang reporter na nagsisikap mabuhay, walang pinansyal na kakayahan, katayuan sa lipunan, o anumang malinaw na direksyon para sa kanyang buhay. Gayunpaman, nakita ni Carnegie ang isang pambihirang bagay sa kanya, isang pagkauhaw sa kaalaman at ang lakas ng loob na mangarap ng malalaking mithiin. Hinamon niya si Hill na ilaan ang susunod na 20 taon sa pag-interview sa mga pinakamatalinong isip sa mundo, mga individual tulad nina Thomas Edison, Henry Ford, at Alexander Graham Bell, upang makuha ang mga pangunahing prinsipyo sa likod ng kanilang napakalaking tagumpay. Ang nakakatakot na hamon na iyon ang naging nagtutulak na layunin na nagtulak kay Hill sa loob ng mahigit 2 dekada. Ito ang nagpapanatili sa kanya na sumulong kahit na ang bawat balakid ay tila hindi malampasan. At ito ay totoo para sa bawat isa sa atin. Kapag maliwanag ang layunin, nagiging hindi matatag na kalasag ito laban sa pagdududa, isang malakas na enerhiya na nagtutulak sa iyo pasulong kahit na sinisikap kang hilahin pabalik ng pagkapagod. Karamihan sa mga individual ay hindi nabibigo dahil sa kakulangan ng talento, kundi dahil sa kawalan nila ng malinaw na pagkakaintindi sa kanilang tunay na nais. Gumigising sila, nagtatrabaho, tinutupad ang kanilang obligasyon, at basta nabubuhay, ngunit walang tunay na direksyon. Parang pagtakbo sa isang maraton nang hindi alam kung nasaan ang finish line, linya ng pagtatapos, gumugugol ka ng matinding pagsisikap, ngunit walang tunay na pag-usad.
Ipinagdiinan ni Hill na ang kawalan ng malinaw na layunin ay isa sa mga pinakakaraniwang dahilan ng kabiguan. Hindi dahil sa kakulangan ng likas na kakayahan, kundi dahil ang isip na walang direksyon ay tiyak na sumusuko sa mga abala, panandaliang kapritso, at magkasalungat na emosyon. Sa sandaling ipahayag mo ang isang malinaw na layunin, isang paunahing pagbabago ang nagaganap sa iyong pagharap sa buhay. Ang mga desisyon ay nagiging mas simple, dahil ngayon ay naaayon na ang mga ito sa isang partikular na pamantayan. Ang pagkilos ba na ito ay naglalapit sa akin o naglalayo sa akin mula sa nais kong buuin? Ang gayong kalinawan ay nagtitipid ng mahalagang enerhiya at kapansin-pansing nagpapahusay ng focus. Ang fenomenong ito ang tinatawag ng mga siyentipiko na selective attention, piling atensyon, isang likas na mekanismo ng utak na likas na nagsisimulang magsalag ng anumang hindi mahalaga sa iyong pangkalahatang layunin. Bukod pa rito, mas matingkad at tumpak ang iyong pananaw, mas masigasig na nagsisikap ang iyong subconscious mind na isakatuparan ang pananaw na iyon sa konkretong realidad. Ito ang dahilan kung bakit madalas lumilitaw na mapalad ang mga matagumpay na individual. Sa katotohanan, taglay lamang nila ang matalas na kamalayan sa kanilang hinahanap, na nagpapahintulot sa kanila na makakita ng mga pagkakataon na maaaring tuluyang hindi napapansin ng iba. Gayunpaman, ang layuning walang disiplina ay nananatili lamang na isang kaakit-akit na konsepto. Maingat na napansin ni Hill na ang mga pinakamalalaking nakakamit ay hindi itinulak ng panandaliang simbuyo, kundi ng isang matatag na pang-araw-araw na pangako. Gumana sila ng may matatag na disiplina, kahit na sa kawalan ng panlabas na pagkilala, kahit na humina ang kanilang paunang sigla. Ang disiplina sa sarili ay nangangailangan ng paggawa ng kung ano ang kinakailangan, anuman ang pakiramdam mo kung gusto mo itong gawin o hindi. Habang madali ang kumilos kapag mataas ang motibasyon, ang tunay na paglago ay sumisibol sa mismong mga araw na lubos kang walang pagnanais na gumawa ng anuman, ngunit patuloy kang gumagawa pa rin. Sapagkat sa mga sandaling ito ka lumalagpas sa pagiging pinamamahalaan ng panandaliang emosyon at sa halip ay ginagabayan ng sinadyang desisyon. Si Thomas Edison ang perpektong halimbawa ng ganitong pag-isip. Bago niya matagumpay na mabuo ang bombilya ng ilaw, nakaranas siya ng kabiguan ng libu-libong beses. Isang ordinaryong individual ay tiyak na susuko na pagkatapos ng ikasandaang pagtatangka. Ngunit sikat na ipinahayag ni Edison, hindi ako nabigo. Nakahanap lamang ako ng 10,000 paraan na hindi gagana. Ang nagpatatag sa kanya ay isang di matitinag na layunin, ang matinding pagnanais na magdala ng liwanag sa mundo. Ang nag-iisang layuning ito ang nagpabago sa bawat kabiguan upang maging mahalagang panggatong. Ang quote na tinawag ni Hill ito na applied faith, ipinatupad na pananampalataya, isang di natitinag na paniniwala sa sariling pananaw na napakalalim na lubos na tumatanggi ang isip na tanggapin ang kabiguan bilang isang posibleng resulta. Ngayon, isipin kung gaano kalalim ang pagbabago sa iyong buhay kung ikaw ay kumikilos ng may ganitong di natitinag na kalinawan at disiplina. Bawat umaga, gigising ka ng may eksaktong pagkakaintindi sa iyong motibasyon kung bakit ka bumabangon. Ang iyong mga kilos ay lalampas sa basta reaksyon lamang, magiging sinasadya, may malay na paggalaw tungo sa mas dakilang layunin. Ang iyong mga araw ay hindi na mararamdaman na paulit-ulit at walang saysay, kundi mga natatanging kabanata sa loob ng isang makabuluhang kwento. At nakakaintriga, kapag nabubuhay ka ng may malinaw na layunin, likas itong nararamdaman ng iba. Nakikita nila ang isang hindi maitatangging pagkakaiba sa iyong asal. Ang iyong presensya ay nagiging inspirasyon, ang iyong enerhiya ay nakakahawa, at ang mga pagkakataon ay nagsisimulang lumitaw, hindi dahil sa basta nagkataon lamang, kundi dahil likas na iginagalang ng mundo ang mga may tiyak na direksyon. Ngunit, may isa pang napakahalagang salik na binigyang diin ni Hill, na madalas na hindi napapansin ng napakaraming tao, ang kapaligiran. Maaari kang magkaroon ng matatag na layunin, matinding disiplina, at nakakaakit na pananaw, ngunit kung patuloy kang napapalibutan ng mga individual na nakaugat sa kaisipang kapos, yaong mga patuloy na nagrereklamo, nagdududa, at hinahamak ang pag-unlad, madali o matagal, tiyak na hiilahin ka pababa ng kanilang kolektibong enerhiya. Ikaw ang pinagsamang average ng 5 taong madalas mong kasama, pahayag ni Hill. Hindi ito simpleng metapora, ito ay pinatutunayan ng agham. Ipinapakita ng pananaliksik na maging ang mga gawi sa pananalapi at sukatan ng personal na kaligayahan ay lubos na naimpluwensyahan ng iyong bilog ng mga kaibigan. Kung nakasanayan mong makipag-ugnayan sa mga kontento na lamang sa simpleng pamumuhay, magiging normal sa iyo ang kawalan ng kasaganahan. Ngunit kung sadyang sisimulan mong bumuo ng grupo ng mga individual na malawak mag-isip,
Hinahamon ang kanilang sariling limitasyon, at aktibong nagbabago, ang iyong isip ay lalawak sa isang proseso na parang osmosis. Ang paggawa ng malaking pagbabago sa iyong kapaligiran ay madalas na siyang pinakamahirap na hadlang dahil nangangailangan ito ng malaking tapang upang kumawala sa nakasanayan. Gayunpaman, ito rin ang mismong hakbang na nagpapasimula at nagpapabilis sa iyong buong paglalakbay ng pagbabago. Ito ay maaaring mga hulugan ng pagpapalit ng usapan na puno ng reklamo ng isang nakapagpapasiglang libro. Kasama dito ang pagpapalit ng oras na ginugugol sa mga taong umaubos ng iyong enerhiya para sa mga sandali kasama ang mga nagpapasigla at nagtutulak sa iyo pasulong. Nangangahulugan ito ng aktibong paghahanap ng mga mentor, kahit malayo, at patuloy na pinapakain ang iyong isipan ng nilalaman na nagsisilbing isang malakas na paalala ng walang katapusang posibilidad. Ito, sa katunayan, ang kung paano mo sisimulan mong hubugin hindi lang ang iyong pang-araw-araw na gawain, kundi ang mismong landas ng iyong kapalaran. At habang matatag mong pinapanatili ang ganitong gawi, isang bagay na tunay na kahanga-hanga ang nagsisimulang mangyari. Ang disiplina ay humihinto sa pagiging mabigat na pagpupunyagi at sa halip ay nagiging likas na gawi. Ang maliliit na pang-araw-araw na aksyon ay nagiging ganap na otomatiko, tulad ng hindi namamalayang pagkilos ng pagsisipilyo ng iyong ngipin. Napapalitan ng pagiging konsistente ang pag-aalinlangan. Dito, sa mismong puntong ito, ang tagumpay ay lumilipat mula sa pagiging malayong posibilidad tungo sa isang tiyak at natural na resulta. Dahil kapag ang layunin, disiplina, at kapaligiran ay nagkakasabay at nagkakatugma, pumapasok ka sa isang malalim na estado ng flow. Isang pagkakasundo ng isip at damdamin kung saan ang lahat ng pagsisikap ay tila nagaganap ng walang kahirap-hirap at may natural na kagaanan. Sa mataas na estadong ito nagsisimula ang mabilis at malalim na pagbabago ng buhay. Maaaring maiugnay ito ng mga tagamasid sa swerte, tadhana, o simpleng nagkataon lang. Ngunit tinukoy ito ni Hill bilang batas ng pag-vibrate, ang pangunahing prinsipyo na nagsasaad na ang lahat sa sansinukob ay sumasabay at tumutugon sa dalas ng iyong operasyon. Kapag malinaw na malinaw ang iyong layunin, nakatuon ang iyong isip, at matatag ang iyong mga pagkilos, magsisimula kang maglabas ng mga vibrations na umaayon sa pinakamalalim mong pagnanasa. At unti-unti, ang dati mong akalang imposible ay nagsisimula, hakbang sa hakbang, na lumapit sa iyo. Dahil dito, kung may isang natatanging aksyon na maaari mong gawin simula ngayon, ito ay ang eksaktong pagtukoy sa iyong bakit. Hindi isang malabong pagnanais, kundi isang tunay, konkreto, at damdamin mong layunin. Isang bagay na babalikan mo sa hinaharap ng may pagmamalaki. Pagkatapos, italaga mo ang iyong sarili dito araw-araw, na may matatag na disiplina, pasensya, at pananampalataya. Dahil ang sikreto ay hindi ang paghihintay sa perpektong sandali. Ang sikreto ay ang pagiging ang tamang tao, ang isa na kumikilos, kahit hindi pa nakakasabay ang mundo. Kapag naganap ang pagkakahanay na iyon, walang puwersang makakapigil sa iyong pag-unlad. Dahil ang isip na nakatuon sa isang layunin, ang puso na pinapatakbo ng mithiin, at isang disiplinadong gawain ang bumubuo ng pinakamabisang kombinasyon na maiisip upang hulmahin hindi lang ang iyong buhay, kundi ang buong tadhana mo. Nagsisimula ang tunay na pagbabago sa sandaling magpasya kang kontrolin ang sarili mong isip. Sa sandaling iyon, kapag kusang pipiliin mo kung ano ang iisipin, kung ano ang paniniwalaan, at kung saan ididirekta ang iyong enerhiya, doon tunay na nagsisimulang magbago ang mundo sa paligid mo. Ang pamamaraan ni Napoleon Hill ay hindi lang tungkol sa material na tagumpay, ito ay tungkol sa muling pagtatayo ng iyong sarili mula sa loob palabas, pag-aayon ng iyong mga desisyon, katatagan, pagtingin sa sarili, at layunin hanggang sa ang iyong isip ang maging perpektong balangkas para sa buhay na nais mong mabuhay. At iyon mismo ang dahilan kung bakit ang pinakamahalagang aral mula sa videong ito ay hindi ang iyong narinig, kundi kung ano ang pipiliin mong gawin dito simula ngayon. Dahil ang kaalaman na walang aplikasyon ay impormasyon lamang. Ngunit ang nilapat na kaalaman ay nagiging kapangyarihan, at ang kapangyarihang iyon ang nagpapahintulot sa iyo na muling isulat ang iyong kwento, isang pag-isip sa bawat pagkakataon, isang aksyon sa bawat pagkakataon. Kaya, kung may nagising sa loob mo, kung nararamdaman mo ang pagnanais na kumilos, lumaya sa luma, at muling buuin ang iyong sarili, huwag mong baliwalain ang pagtulak na iyon. Iyan ang iyong potensyal na kumakatok sa pinto, humihingi na pakawalan. Patuloy na palakasin ang enerhiyang iyan, dahil sa susunod na video, na makikita mo sa iyong screen, aakyat ka sa isa pang baitang sa iyong paglalakbay ng pagbabago. Palalawakin ang iyong karunungan at magiging 1% na mas mahusay kaysa sa iyo ngayon.
Salamat sa pananatili mo sa akin hanggang dito. Isang karangalan ang makasama ka sa hakbang na ito ng iyong ebolusyon. Inaasahan kong makikita kita sa susunod na video.